Amen. Purihin ang Panginoon muli sa umagang ito. Good morning, everyone. Hallelujah. Amen. Jesus Christ, our living hope. Amen. Ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ang ating buhay na pag-asa. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Napakabuti po talaga ng Panginoon na siyang patuloy na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa sa araw-araw. Siya yung ating kasama na ating mapagkakatiwalaan. Amen. Siya yung ating kalakasan. Ang topic po natin ngayong araw na ito, ngayong umaga is, sino si Kristo sa atin? Hallelujah. Who Jesus Christ is in us. Amen. Hallelujah. May nag-text. Sige. Makakatulong ang mensaheng ito para sa iyo, Faye, at para din sa akin. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kasi ang Diyos ang ating pag-asa. Hope is Christ. Bakit ko sinabing hope is Christ? At hindi po yung pagkasabi na our hope is in the Lord Jesus Christ. Kaya ko sinabing hope is Christ kasi kung baga parang dinidescribe ko sino si Kristo sa akin. Ganyan. Si Kristo ay pag-asa. Yung ganon. Si Kristo ay pag-ibig. Si Kristo ay pagmamahal. Si Kristo ay katugunan. Ganyan. Hallelujah. Sa inyo po, sino po si Kristo sa inyo? Okay, basahin po muna natin dito sa naihandang message ngayong araw na ito. Ayan, kaya muli, salamat dito sa notebook na ito. Jesus is the foundation of Christian hope, which is more than optimism. It is a deep-seated assurance of eternal and God faithfulness. Yan. It is more than optimism. Kasi kung minsan para para magkaroon lang tayo ng comfort sa sarili natin o mawala yung takot natin, think positive. Ganyan. Nakakatulong naman po yun. Think positive. Nakakatulong sa kalusugan din po natin na hindi puro negatibo ang ating iniisip. Pero higit sa lahat, mas makakatulong ito kung sa Diyos natin inilalagay yung ating pagtitiwala. Sagutin ko lang po ito ha. Hallelujah. Wait po. Sagutin ko lang po. Amen. Hallelujah. Ayan. May sinagot lang po akong message. Amen. So, si Kristo ang ating pag-asa. Siya yung pundasyon ng tunay na pag-asa. Hindi lang yung parang optimism. Hindi po. Iba po yun kasi. Kasi yung ating itinatanim na pag-asa sa ating sarili ay pwede tayong mag-fail doon. Pwede tayong mabigo doon sa mga bagay na yon. Pero kung ang ating pag-asa, kung ang ating hope ay itatanim natin sa Panginoong Hesukristo, hallelujah, yun yung magpapabisa, yun yung magpapalakas po sa atin. Amen. Sa Romans chapter 5, verse 5, ang sabi po doon, and hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit, which has been given to us. So, yung ating pag-asa sa Panginoong Hesukristo ay hindi niya tayo ipapahiya. Kagaya nga ng sinabi ko na naman kahapon, yung ating turo kahapon, na kung saan pinindigan tayo ng Panginoon, kaya dapat panindigan din natin ang kanyang salita. At ang mga salita ng Diyos na nakasulat na sa Bible, na mababasa natin sa Bible, ay hindi tayo bibiguin. Bagkus ito ay isa sa katuparan niya kung ano yung hinihingi natin, at higit sa lahat,
ito ay ating kaalaman. Itinuturo sa atin. Tinuturuan tayo ng ating pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Amen. Jesus Christ's hope does not disappoint. Yan, hindi tayo binibigo ng ating pag-asa sa Panginoon. Bagamat, kung minsan, parang napakahirap tayuan, talaga naman, oo, hallelujah. Kagaya niyan, mayroon kaming dapat asikasuhin bilang pamilya. Kung titignan namin, out of hand kami mismo. Pero, mayroon akong Diyos mayroon tayong Diyos na tinatawagan at hinihingan ng tulong. Sa ating kapasidad, out of hand tayo. Out of reach tayo. Pero, nasaan ang Panginoon sa sitwasyon natin? No? So, let us put God in every situation of our lives. Amen. Hallelujah. Question. Ang question ko po, in one word, describe who Jesus Christ is sa inyong buhay. Sa isang salita, i-describe mo ang Panginoon. Sino ba si Jesus sa iyo, sa isang salita? Para sa akin, napakarami, pero isang salita lang daw Jesus is Lord. Hallelujah. O, isasagutan ko na rin yung iba. Jesus is Lord. Ang ibig sabihin, magpasakop tayo sa Kanya. Jesus is Savior. Hindi niya tayo pababayaang malugmok sa isang sitwasyon. Amen. Hallelujah. At higit sa lahat, niligtas niya tayo. Amen. Jesus is love. So, Jesus is love. So, kung mahal niya tayo, gagawin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako para sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Ano pa yung mga pangako ng Panginoong Hesukristo? Jesus is my service. Siya yung ating paglilingkod. Amen. Yes, I agree. Jesus is Savior. Hallelujah. Good morning, Ate Beth. Yan. Jesus is my time. Siya yung ating oras. Amen. Kaya, kung sinabi natin Jesus is my time, Jesus is time, yung bang sumusunod palagi tayo sa Kanya. Kasi napakahalaga po ang oras. Amen. Kaya sa lahat ng oras, dapat maging matapat tayo sa Panginoong Hesukristo. At siya rin yung tutulong sa atin para tayo ay maging matapat sa Kanya. Ibang klase, yun palagi kong na-appreciate yun, tulong ng Panginoon. Yung kailangan mong pumili, kailangan mong gumawa ng tama, pero nandoon na yung tama na yun ay talaga namang para kang dumaraan sa butas ng karayom. Pero ang Diyos din ang magbibigay ng solusyon. Siya rin yung gagawa ng paraan para nang sa ganon, sa parting yon, mapapurihan, maitaas, maitanghal ang kanyang pangalan. Amen. Ano pa? Jesus is my boss. Hallelujah. Of course, siya yung boss natin. Sino bang masusunod sa buhay? Sino ang masusunod sa opisina, sa trabaho? Yung employee ba? Siyempre, yung employer. Ano bang tawag natin sa mga employer natin? Boss. Siya yung ating boss. Kaya ang Panginoon sa buhay na ito, bukod sa mga bosses ng mundong ito, siya yung ating boss. Amen. Hallelujah. So, yan po ay maraming example lang kung sino si Kristo sa atin. No? These are just few examples of who Jesus is to us. Amen. How about this? Jesus Christ is hope. Paano ito? Jesus Christ is hope. Napakahalaga nito kasi maraming pagkakataon sa buhay natin na kung saan parang nawawalan tayo ng pag-asa. Lalo na pag sa mga bagay-bagay na may mga due date, yung mga ganon, mga bagay-bagay na kailangan nating gawin sa schools. Yan, nakita ko yung pagsusumikap ng aking anak sa mga projects na halos yung tulog sabi ko, anak, kilalanin mo naman si tulog at si pagkain. Kasi talaga namang naglalagay sila ng effort doon. Hallelujah. So, Jesus is our hope. Amen. Ang Diyos ang ating pag-asa sa lahat ng ating dapat na asikasuhin, dapat na gawin.
dapat na matapos, dapat na tugunan. Ang Diyos ang ating pag-asa. Kaya nga makapangyarihan siya eh. Palagi kong sinasabi, kaya nga siya lang yung pinakamakapangyarihan kasi yung mga bagay-bagay na imposible sa tao, posible sa Diyos. Nandyan na ginagawa mo naman lahat ng kakayanan mo, na nagsusumikap ka naman, pero kulang pa para punan yung isang pangangailangan. Hallelujah! Kaya tayo nagkakaroon pa rin ng kagalakan at nagkakaroon pa rin ng magandang aura. Bakit? Kasi ang Diyos ang ating pag-asa. Amen. Praise God. So 1 Timothy chapter 1, verse 1, ang sabi dito, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the command of God our Savior, and Jesus Christ our hope. Dito pinigyan ng diin na ang ating Panginoon, siya yung ating tagapagligtas at ang ating pag-asa. Amen. Psalm 68:19 ang sabi doon, Blessed be the Lord God who daily bears our burden. Na siya yung nagdadala. Bear po na yung kasi yung Ilocano ko yung aking pagsasalita. Ang hirap, twisted talaga eh. So, siya yung nagdadala ng ating mga pasanin. Yan. So, Jesus Christ is both Savior and our hope. Amen. Jesus is our Savior and our hope. Kaya maganda na doon sa dalawang katangian na yon, gawin natin siyang Panginoon. Oh, ang galing no? Talagang dadalhin ka sa wholeness ng pagkatao mo. Wholeness. Yung kukumplituhin kanya talaga. Yung gagawin kang mabuti talaga sa kanyang paningin. Sa pamamagitan ng pagpapasakop sa kanya, ay ililigtas niya tayo at bibigyan niya tayo ng pag-asa. Amen. Parang love, joy, faith. Sorry po, masakit yung aking paa. Na pil ko. Ano ba yung napil ko sa Tagalog? Basta napil ko. Sorry. Yan. Oh Jesus, hallelujah. Napakaganda no? Ang Panginoong Hesus, siya yung ating Savior. Siya yung ating hope. Para mas maging maayos ang kaparaanan ng pagkasunod-sunod, dapat siya yung ating Lord. Para tayo ay magpasakop sa kanyang kaparaanan, para magawan niya ng maayos, then yung kanyang kalooban na maganda at mabuti sa atin. Amen. Alalahanin natin, hope is not, hope is not just a wish. Ang pag-asa ay hindi lang siya yung ating wini-wish. I wish, yung bang magkaroon ako ng gandang ganito. Wish ko, maging masaya ako. Wish ko magtagumpay. Sana, yung ngang sana na yon. Alam nyo, I was taught sa Bible school noon na yung pagsasabi ng sana ay wag nating i-practice. Kasi, sandali lang po, ayusin ko lang po yung aking maano po yung paa ko kasi nakabaliko yung aking paa. Itutuwid ko lang. Aray. Tinuwid ko lang po yung aking paa. Yan. Thank you. Hindi po siya wish. At yung pagsasabi ng sana, parang luck yun na sana mangyari, sana ganito. Yun, yung ganun lalo na kung kalooban ng Diyos yung ating sinasabi, na sana maniwala sila sa Panginoon. Yung mga ganon, ay pagdududa, may kasamang duda yon. So, gawin na lang natin na hoping, umaasa ako. Palitan natin yung sana ng pag-asa. Kung sa kaligtasan ng ating mahal sa buhay, ang gawin natin ganito.
Umaasa ako sa pangako ng Diyos sa Acts 16:31 na kung manampalataya ako sa Panginoon, ako at ang aking buong sambahayan ay maliligtas. Tapos, pagdating naman sa financial, kasi nga, lalo na yung mga due dates natin, yung mga bayarin, sana maganda ang kita para makabayad na ako. Palitan natin yung sana, gawin natin ganito. Umaasa ako sa biyaya ng Diyos na siyang magsusupply sa lahat ng aking pangangailangan. Philippians 4:19. Umaasa ako sa kanyang pangako. Pero sa kabila ng mga pag-asang yun, dapat sinasamahan natin ng pagtsatsaga, ng sipag at tiyaga. Amen. Ano pa? Kasi ang pag-asa natin kay Kristo, hindi tayo ginagawang tamad. Ang pag-asa ay hindi para tayo ay maging tamad. Kundi ang pag-asa natin kay Kristo, yung tayo ay kumikilos at ang tulong niya ay siguradong nandyan. Amen. Hallelujah. So, hope is not, paano ba yung sinasabi nila, yung ganito? Ganito po ba yon? Ganyan? Hope is not like this. No, finger crossing. Hindi po. Huwag nating ihalin tulad doon. Nakakahiya naman kay Lord. Pag ganun po ang ano natin. Not mere wishful thinking. Kasi kung ganun po yung ating pagtingin at pag-unawa sa pag-asa, sa hope, madidisappoint po tayo. Ang pag-asa ay nasa salita ng Panginoon. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Doon natin ilagay ang ating pag-asa. Amen. Hallelujah. Hope is relying to God. Hope is reliable. Hope is a strong tower and a rock eternal. Yung ating pag-asa sa Panginoong Hesukristo ay reliable. Maaasahan talaga. Ito ay matibay, hindi basta-basta namumuog. For example, 'di ba? Yung mga sakuna na nangyayari dito sa ating mundo, no? Kagaya niyan, may mga evacuation center tayo. So tinitingnan natin na ang pag-asa ng kaligtasang physical ay doon sa evacuation center, which is tama naman po 'yon. Hallelujah. Pero dito, ang tinutukoy dito ay yung matibay nating muog. Yung pag-asa na nanggagaling sa kaibuturan ng ating pananampalataya, sa kaibuturan ng ating puso, sa kaibuturan na nagmumula sa salita ng Diyos. Yun po yung pag-asa na binabanggit dito, na kung kailanman yung pag-asa na yun ay hindi basta-basta matitinag dahil sinabi ng Diyos. Amen. Dahil binanggit at sinalita ng Diyos. Kaya hindi basta matitinag. Hope is based on God's unchangeable promises secured by Christ. Sinecured na ni Lord John. Nakabase ito sa mga hindi nagmamaliw. Hindi yung ganito. Hindi po gagaya ng ganito. O sige, pumunta ka nga doon. Ay, wag na. Mas maganda doon ka na lang pumunta. Yung mga ganun po ba na example? Mas mabuti ito. Gawin na lang natin. Mindset po ng tao yon. Pero ang Diyos, nakasettle na. Nakaset na. No? Sa Diyos, secured na. Tapos na yung kanyang mga pangako. Aangkinin na lamang natin. Yung parang nakikita ko ang Panginoon na nasa trono. Tapos, ang kanyang kaharian ay sa langit at ang paa niya ay nakatungtong sa lupa. Tapos tayo nandun na kumikilos-kilos. Tinitignan lang niya, parang sinusubaybayan niya tayo. At alam niya yung bawat lakad, bawat buhay, kahit na yung isipan ng bawat tao. Tingnan niyo kung gaano siya makapangyarihan na, alam niya lahat yun. Kahit bilangan ng ating buhok, alam niya yun eh.
Tapos, sa mga pagkilos natin, yung napipicture ko lang po sa mind ko, yung mga kumikilos, syempre, kanya-kanyang kanya-kanyang daan, kanya-kanyang lakad, yung ganyan. Alam ng Diyos yung nasa sa puso't isip ng bawat isang tao at ginagabayan niya. Na, kung yung isa man ay parang nalilihis, nandun yung kanyang salita. Kaya kailangan sa paglakad natin, hawak-hawak natin yung salita ng Panginoong Jesucristo. Para nang sa ganun, yun yung ating magiging matibay na muog. Para nang sa ganun, yun yung ating direction. Yun yung ating guide. Amen. Yung salita ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoon ganito lang Ganito po ang Panginoong Hesus natin. Diba, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me lie down in a green pasture. He leadeth me beside the still waters. Yung kawan ng mga tupa, ang sheep daw yan, basta lakad lang daw yan ng lakad Hindi niya alam kung babagsak na siya sa bangin o hindi. Basta naglalakad lang siya. Ang Panginoon ay nandun lang. Siya yung shepherd. Na kung yung sheep naglalakad lang ng ganyan, ang Panginoong Hesus, yung kanyang kawit, igaganyan niya, pupuntahan niya, kukunin niya yung sheep, ibabalik niya doon sa sa kawan. Ganon po tayo sa Panginoong Hesukristo. Pero hindi po tayo sheep na walang alam, kundi tayo ay tao na binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng kaalaman patungkol sa Kanya. At ang mga kaalaman na iyon ang gagabay sa atin. Ang gagabay sa ating pag-asa kung saan natin ito ilalagak at itutuon. At bilang mga anak ng Diyos, bilang mga nakakakilala kay Kristo, mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, bilang mga nagsasabi na ako ay pag-aari ng Diyos, dapat alam natin at taglay-taglay natin ang kanyang mga salita. Ang Bible. Amen. Ang kanyang mga salita. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ulitin ko, hope is based on God's unchangeable promises, secured by Christ. Para kanino? Siyempre, para sa ating mga anak niya. Nararamdaman mo ba yung pagmamahal ni Kristo sa kanyang mga salita, sa ating pinag-aaralan ngayon? Grabe, no? Lavish talaga. Hallelujah. It is our assurance by the power of the love of God that carries us through and is grounded in confident expectation and is experienced directly through the power of the Holy Spirit. Amen. It is our assurance by the power of the love of God that carries us through. At yun ay napapalibutan. It is grounded in confident expectation na kung saan nararanasan din naman natin ang katotohanan ng salita ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Maraming parte na, ilang taon na tayong Kristiyano. May mga karanasan na rin tayo sa mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Na kahit minsan hindi tayo nagiging matapat, pero ang Diyos nananatiling matapat sa atin. Ang isang karanasan para sa akin ay talagang napatunayan ko ang kabutihan ng Panginoon noong tinawag niya ako na manampalataya sa Kanya. Isa yon. Tinayuan ko ang salita ng Panginoon sa Acts 16:31. Believe in the Lord Jesus Christ, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Kahit anong panahon na yun, kailangan kong pumili. Sino ang pipiliin ko? Ang magulang ko, ang pamilya ko, o ang aking pananampalataya? Hindi ibig sabihin na pag pinili ko ang aking pananampalataya, iniwanan ko ang pamilya ko. Hindi ibig sabihin po na ganon. Pinili ko ang aking pananampalataya at ako ay pinaalis sa tahanan. Hindi po basta pinaalis, kundi itinakwil ako ng aking pamilya.
Pero yung pagpiling yon ay may hawak na pangako ang Diyos. Kaya, pag tayo ay gumagawa ng desisyon patungkol sa Panginoong Hesukristo, dapat may pinanghahawakan tayong salita ng Panginoong Hesus. Para nang sa ganun, yung salita na pinanghahawakan natin, yun yung magpapatatag sa atin. Yun yung magbibigay sa atin ng enerhiya para magpatuloy sa Panginoong Hesukristo. Kahit gaano man ito kahirap, kahit gaano man ito katagal, taon ang binilang bago tumanggap ang aking pamilya sa Panginoong Hesukristo. Bago isinuko ng aking pamilya ang buhay nila, lalo na ang aking ina. Isang buhay na patotoo. Kasi, alam niyo kung bakit hindi agad nangyayari? Kasi may proseso yun eh. Maaring, kasi nangyari sa akin, naligtas yung aking hipag, una, bukod sa akin. Tapos, sa bloodline ko naman, ang aking kapatid na panganay, pagkatapos, sunod-sunod na yan. Aking kapatid na panganay, yung aking ina, matagal ang mga panahon na yan. Hindi agad-agad. Kasi alam nyo, proseso din yan eh. Pinaprocess din ng Panginoon yan eh. At ang hinintay ng Panginoon sa akin, bukod sa aking pagpili sa Kanya noong tinanggap ko siya bilang Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas, ay yung aking pagsunod naman sa pagkatawag niya. Amen. Sa disenyo niya sa buhay ko. Kaya yung mga answered prayer naman natin, nakabase din yun sa ating mga pagtugon sa Panginoon. Sabi ng Lord sa akin noon, anak, ang kaligtasan ng iyong ina ay nakabase sa iyong pagsunod. Kaya noon, umiyak talaga ako. Iniyakan ko talaga. Lord, sabi kong ganyan, tulungan mo akong makasunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At walang mawawala at mamamatay sa pamilya ko na hindi ligtas. Nakita ko kung paano sumunod ang aking ina. Sa kabila ng kanyang nananakit na tuhod, sa kabila ng kanyang katandaan, hallelujah. Kasi dumating doon na sa punto na hatid sundo na siya ng tricycle. Kasi inaalalayan na siya, pero gusto niya pa rin dumalo ng church. Mayroong minsan na hindi siya masusundo kasi ewan ko, sira yata yung tricycle or ewan ko kung ano po yung doon sa tricycle. Nagpilit siyang maglakad. Sabi, wag na kayong pumunta ngayon. Wala kayong sundo, ganyan-ganyan. Sabi niya, samahan nyo man ako, hindi, pupunta ako. Nagpilit siyang maglakad. Siguro mga 10 hakbang tumigil siya. Hindi na siya nakakilos. Pero gusto pa rin niyang maglakad. Tingnan nyo yung pangako ng Panginoon eh. Kaya, yung ating pag-asa ay nakabase sa mga salita ng Diyos. Yun po, nakabase talaga sa salita ng Diyos at hindi at hindi po dito. Ang hirap sumunod ng kamay ko. Hindi po sa ganito. Kundi sa salita ng Diyos lamang. Amen. Hallelujah. Grounded in confident expectation, rooted in faith, by the promise and character of God. Amen. Grounded in confident expectation. Wow, ang sarap naman nun. Grounded in rooted expectation and confident. Yung kumpiyansa ka, tapos you are expecting na, nag-expect ka na. Yung iba nga sabi nila, 'di ba? Oy, wag kang mag-expect, wag kang umasa. Yung mga salita ng minsan na kasi nabibigo yung iba kasi kagaya nung isang kaibigan ko, sabi niya, umasa kasi ako eh. Kaya ayoko nang umasa. Umasa ako ng malaki, ang binigay maliit. Kaya ayoko nang umasa. Yung mga ganon. No? Pero dito, grounded in confident expectation, may kumpiyansa. Naalala ko yung salita ng Panginoong Hesus. Doon sa 1 John chapter
5 verses 14 to 15. This is the confidence we have in approaching God, that whatsoever we ask according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask for, we have it. We have what we ask for. Confident. Mahirap magkaroon ng kumpiyansa. Amen. Ito na nga, confident na nga, expectation pa. Magkaroon tayo ng kumpiyansa sa inaasahan natin, na nabasa natin, na nalaman natin. Saan? Sa salita ng Panginoon. Kasi ang Panginoong Hesukristo, siya yung makapangyarihan. Hindi siya pwedeng itulad sa kanino man. Dahil walang kapangyarihan ng iba kundi siya lamang. Wala siyang katulad. Siya lamang yung mga makakagawa ng mga bagay-bagay na hindi magagawa ng tao. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Grounded. Sa Micah 7:7 ang sabi, but as for me, I watch in hope for the Lord. Kanino siya nagwa-watch? Kanino niya tinitignan? Kanino niya binabantayan ang kanyang pag-asa? Sa Panginoong Hesukristo. Ganon din dapat tayo. Bantayan natin ang ating pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Not to any signs or not sa mga anumang bagay-bagay na pwedeng sabihin ng mundo. Amen. I wait for God, my Savior. Kasi siya yung tutulong. My God will hear me. Ang Diyos ay siguradong makikinig. Amen. Ang ganda nito, basahin ko ulit. But as for me, I watch in hope for the Lord. I wait for God, my Savior. My God will hear me. Amen. Hope, our source of strength. Hope is our source of strength. Isaiah 41:31. Isaiah 40:31, ganito ang sinabi, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kung minsan may mga pangyayari talaga sa ating mga buhay, may mga sitwasyon talaga na nakakawala ng lakas. Nakakaubos ng physical strength, nakakaubos ng kahit na yung kagalakan, nakakapukaw ng kagalakan. At hindi natin namamalayan, nagkakaroon tayo ng hindi magandang pakiramdam, at kung yun ay hindi nabantayan, pwedeng maglagay sa anxiety or anything that not good for us. Pero kung sa Panginoon tayo nagtitiwala, sabi niya, those who wait for the Lord shall renew their strength. Doon tayo lumalakas. Kahit na hindi pa natin nakikita yung isang bagay na ating hinihingi sa Panginoong Hesukristo, dahil sa ating pagtitiwala sa Kanya, at dahil sa pagkakilala natin sa Panginoon, that He is able, doon po tayo ay lumalakas. Amen. It frees believers, it frees us from anxiety. It gives us confidence in God, help and protection. Rooted in faith, hope is rooted in faith. Hebrews 11:1. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. The conviction of things not seen. Wala pa yung aking pangbayad. Ayan, hanggang Lunes. Pero tulungan tayo ng Panginoong Hesus. Tulungan niya ang ating paniniwala sa Kanya. Tulungan niya yung ating pagtingin sa Kanya bilang ating pag-asa. Tulungan niya ang ating pananaw. Nang sa ganon, malaya siyang makakilos sa atin. Kasi hanggat takot ang nangingibabaw sa atin, hanggat pangamba o pagdududa ang nangingibabaw sa atin, hindi makakakilos ng malaya ang Panginoong Hesus.
Kung kailangan mong iiyak yan para, Lord, tulungan mo ako, Lord. Gawin mo. Kasi ang pag-asa natin sa Panginoong Hesus, hindi tayo ipapahiya. Amen. Glory to God. Hallelujah. Saan na po tayo? God is working for our good, and that His purpose will be accomplished. Amen. Ang Diyos ay kumikilos, gumagawa para sa ating ikabubuti. Para nang sa ganon, ang kalooban niya sa buhay natin ay magkaroon ng kaganapan. So, anong gagawin natin? Ito pa isa pa. Our hope in Christ is the anchor of our soul. Hebrews 6:19. We have this as a sure and steadfast anchor of the soul. Yun yung ating gabay. Yun yung ating yun yung mag-a-assure sa atin. A hope that enters into the inner place behind the curtains. Ang galing, no? So, let our today be anchored in the presence of God. Let our today be anchored sa ating pagtitiwala, ng ating pag-asa sa Panginoong Hesus. Let us be anchored by our hope in Christ. Amen. Tayo ay magabayan. Tayo, kung baga sa tubig, tayo ay dumaloy sa pananampalataya, sa pag-asa natin sa Panginoong Hesukristo. At ang pag-asang yan, magkakaroon tayo, mabubuhay sa atin, magrerema sa atin, kung tayo muli ay nagbabasa ng salita ng Panginoong Hesukristo. Tulungan ng Diyos ang ating pag-asa. Hallelujah. Romans 15:13. And I am declaring Romans 15:13 sa buhay ko, sa buhay ng bawat isa sa atin. May the God of hope fill you with all joy and peace as you in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. I just want to declare this sa buhay mo. May the God of hope fill you with all joy and peace as you in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. At i-declare ko rin sa sarili ko. May the God of hope fill me with all joy and peace as I in Him, so that I may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sumuli po, buhay ang ating pag-asa. Buhay ang ating Panginoong Hesukristo. Para sa akin, Jesus is Lord. Jesus is our service. Jesus is our time. Jesus is our Savior. Jesus is love. And kasama po sa lahat ng bagay na naturan ko, Jesus is hope. Siya yung ating buhay na pag-asa. Pag-asa na makikita natin sa salita ng Panginoon. Kaya panghawakan po natin ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa oras na ito. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Na nandyan ka, na tumutulong po sa amin, Panginoon. Hallelujah. Nandyan ka na gumagabay po sa amin. Hallelujah. Oh, glory. Amen. Gusto kong manalangin with the verse. Father God,
Thank you for you've said in your word, Father, in Philippians chapter 4, verse 19, Lord God, hallelujah, that your grace is sufficient for us. Sinabi mo, Panginoon, sa Pilipos 4:19, at buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ibinigay niya ang lahat, ibinigay mo ang lahat ng aming kailangan sa pamamagitan ni Jesucristo. Lord, alam mo yung aming mga pangangailangan, O Diyos. Lord, alam mo kung kailangan namin ng kagalingan. Lord, ibibigay mo to sa amin. Alam mo kung kailangan namin ng kapayapaan. Ikaw, Panginoon, ay malugod na ibibigay ito sa amin. Alam mo rin, Panginoon, kung kailangan namin ng iyong kaparaanan, O Diyos. Dahil sinabi mo sa iyong salita, lahat ng bagay ay ilagak namin sa inyo. In all our ways acknowledge you, for you will direct our path. Lord, kailangan namin ang kaparaanan mo sa bawat gagawin namin. Mga kaparaanan mo, Panginoon, na kung saan ito ang dulot at ang dulo nito, Panginoon, ay katagumpayan at kapurihan mo, Panginoon. Ikaaangat mo sa aming mga buhay. Lord, yung mga kakayahan namin, limitado. Yung mga resources namin, limitado. Maging yung connection namin ay limitado, Panginoon. May mga set of rules, O God, ang pamahalaan, ang mga offices, Lord, yung mga bagay-bagay na aming mga nilalapitan. And sometimes, Lord God, or many times, yung mga set of rules nila, Lord God, Lord, wala kami nun. Pero mayroon ka, O Diyos. Kaya, Ama, hallelujah, tulungan mo kami to stay put, Lord God, hallelujah, sa aming pag-asa sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay na may kinalaman sa buhay namin, itinitiwala namin sa inyo, Panginoon. Pakialaman niyo po. Ang hangad po namin ay mapapurihan po kayo. Ang hangad po namin ay maitaas kayo. Ang hangad po namin ay ang pagkilos mo. Salamat, Ama, sa iyong biyaya. Salamat sa pag-ibig mo. Lord, pag-ibig mo, pag-asa na nagtatanggal ng anumang takot, na nagtatanggal ng anumang pangamba, na nagtatanggal ng anumang hadlang, kung di ito ay pag-asa na nagdudulot sa amin ng kagalakan at kalakasan, buong pusong pagtitiwala sa iyong salita at sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Gusto kong basahin yan sa English, yung Philippians 4:13. Ayan. Nandito na naman pa ako sa malaki kong Bible. Philippians 4:13. Sandali po at masyadong nang sinabi po doon, 4:13. Sandali. At buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ibinigay niyang lahat ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Jesucristo. Philippians 4:13. Bakit Pilipos 4. Kaya bakit iba ka ako, yun pala. Iba nga yung tinitignan ko. I can do all things in Christ which strengthen me. Amen. Yet it was 4:13. Sandali. Amen.
Dahil sa mayamang biyaya ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Purihin ng Diyos. Amen. Ang liliit sa Tagalog, di ko masyadong mabasa. Saan na? Nakita ko na kanina eh. For yun. So, purihin ng Panginoon na ating pag-asa at wala po tayong hindi magagawa. Dahil magagawa natin ang lahat ng bagay kay Kristo na siyang nagpapalakas po sa atin. Amen. Tulungan ng Diyos ang ating pananampalataya, tulungan ng Diyos ng ating pagtitiwala, tulungan ng Diyos ang ating pag-asa. Siya ang ating pag-asa. So, magandang umaga po at hanggang bukas po muli. God bless.